Hello, church! Home is where the heart is. But wherever we are, as long as God is in our heart, we are home. We at Jesus Reigns Forever International Ministry are so blessed to have you with us today. And to lead us for today's celebration, let's welcome our anointed pastor, Pastor Walter Iko. Be excited and enjoy the service. Let's give the praise to the Lord. Kulang yan. Parang walang yan. Hindi yan palakpak. Palakpak lang ng tao yan. Palakpak para sa Diyos. Give 5 seconds. Glory to the Lord. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, and can we shout, Hallelujah! Praise God! Welcome to the church ulit. Wow, we missed this one. Excited na yung mga bata. Pwede ba natin ilihaso natin sila? Ipag-pray natin sila. Let's start. Okay, kids, let us pray. Okay, let us close our eyes and let us pray. Okay. Let us pray, let us pray, let us close our eyes. Okay. Heavenly Father, we thank you, O God, and we bless your name. We honor you, O God, this afternoon, O God, with our lives and with our worship, O God. In front of us, O God, are these beautiful, Lord, beloved kids, O God, children in front of us, O God. Lord, we pray that you will bless them, O God, spirit, body, and soul, O God. And Lord, extend their life, O God, to the fullness, O God, that they will know, O God, their calling, O God, and they will know their purpose, O God, to glorify you, O God. I pray, O God, that you will protect them, shower them with your blessing and anointing, O God, as they grow up, O God. That, Lord, they will see, O God, your mandate in their lives, O God, to, Lord, to fulfill your purpose in their life, oh God. I pray that no sickness shall come before them in the name of Jesus, oh God. If any sickness in them right now, oh God, in the name of Jesus, we command every sickness to get out and let the healing of the Lord be upon you right now in the name of Jesus. Lord, thank you. Give them wisdom and knowledge as they are studying, oh God. They are the head and not the tail, oh God. They are blessed when they come in and they are blessed when they come out, oh God. Thank you. I declare in them, oh God, Lord, not only good health, but, oh God, they will become successful leaders soon, oh God, that they will, Lord, become godly leaders, oh God, in the next generation to come. We honor you and we bless your name, oh God. This we pray, Father, in the name of Jesus. And everyone say, Amen. God bless you. Hallelujah. We're here. We're back. Para anniversary lang, oh. Oh, praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, excited ka ba? Okay, not only to the place. Okay? Kaya ako nagturo sa inyo last week ng dapat hindi kayo excited lang dun sa place. Excited tayo na magpuri kay Lord, right? And grabe ka pala ng anointing kanina. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, I'm excited sa gagawin ni Lord. Ayan. So, full pack na tayo. Actually, wala pang invite nito. Hindi pa kayo nag-i-invite. Because I think we have only 6 visitors. 11 visitors, I think. 11 pa lang, hindi pa kayo nag-i-invite. Or 17 ba to? Oo, hindi. Mali ang lumabas na wedding. Okay. Dinaya. We have 17 VIP. Wow. Nasaan po yung mga 17 VIPs natin? Pwede ba namin makita ang mga kamay po nila? Welcome po sa church. Okay, thank you. Praise God sa mga buhay po ng mga nag-invite din sa inyo. And we have also our visitors, yung mga taga-South natin. Nasaan ang mga taga-South natin? Nandito ba sila? Oh. And of course, binisita po tayo ng ating beloved pastor ng Abu Dhabi at ang kanyang may bahay, Pastor Alfred at si Pastora Sandy. Ayan. Siya pong magpipreach na yun. Joke na. Thank you, Pastor. Nandito ka. Your presence is appreciated. Okay. So sa mga leaders natin, nasa ng mga primary leaders natin? Oh, palapakan din natin ang mga walang sawang mga leaders natin na nag-aalaga ng soul, ano? So remembering this place is very sa atin, very important, very sa atin, vital sa atin ito. Dito tayo galing, dito tayo pinalago ni Lord at ibinalik tayo ulit dito ng Panginoon. Amen po ba?
So no, dito, mayroong mga pagpapala, mga promise ni Lord na binigay sa'yo dito. Ngayon, binalik ka rito. Mukha yatang pupulpilin na ni Lord talaga. Sino rito ang excited na maipupulpil si Lord? Amen. Ang sarap magpuri pag ganito, yung hindi ganoon sa ano natin medyo. Pinromote tayo, sabi mo sa katabi mo, pinromote tayo ni Lord. Isusunod ka ng ipopromote ni Lord. Hallelujah. Thank you rin sa mga makikisig natin na tinan nyo mo ng mga gamit natin. Mga logistic na to, hindi basta-basta buhat-buhat yan. Palapakan din natin ating mga men in black. Grabe mga men. Worship team, the Median, the Marshals. Grabe sa mga buhay po nila. Kaninang ano pa yan, mga umaga pa sila talaga nagbubuhat ang mga yan. Amen. So, praise be to God. At hindi ko na patatagalin. Alam ko, excited na rin po kayo at may gagawin si Lord sa atin. Amen po ba? So, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay, quick announcement lang po. Medyo may mga setup tayo dito na medyo, kasi may mga prior booking na po dito sa church. So, sa mga succeeding, be aware na po. Kung minsan nandun tayo sa taas, sa 20th floor, sa mga nakakaalam 20th floor po nito, ano rin po yun, malaki rin po yun. Kung minsan doon tayo dadako. Okay, I think Saturday, nasaan si may bahay, si Mrs. Okay, Saturday, next week, okay, I think Saturday tayo ng gabi because yung Sunday, na-occupy ng buong araw to at saka down sa taas. So I think, ang nakuha nating schedule dito is Saturday night. Yun ang ano natin, huwag kayo mawawala. Ipagpaumanhin nyo po yung nagpunta kanina sa sa Millennium. May nagpunta doon kanina. So hindi sila naapaabutan na lumipat po tayo ng lugar. At nandun po sila, nag-message sa akin, Pastor, nandito po kami, sabi niya. So, praise God, sabi ko, nandiyan kayo. Sabi, wala kami dyan, sabi ko. Sorry po. So, hindi ba naapaabot sa cell leader o ano? So, probably baka wala silang cell group. So, yun lang siguro ang napaabot. Amen po ba? So, handa na pa ba tayo? Okay, kasi para akong kinakabahan sa inyo. Biglang dumami kasi tao eh. Okay. Amen. So, ibigay muna natin ang palakpak papuri sa Diyos lahat. Amen. Okay, let's start. Before we start, let's pray first. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Dakila ka, pinapapurihan ka namin. O Diyos, hindi tao ang mapalakpakan, kundi ikaw lamang. Hindi lugar, Panginoon, ang ma-appreciate, kundi ikaw lamang, O Diyos. Wala po kayong Panginoon nais, O God, sa lugar na to, kundi ibalik ang papurit pagsamba, O God. To have this place once again, O God, is a blessing, O God. And it's an honor once again, O God, to fill this place with your presence, O God, not just for people, O God, to gather here, to be together in this place, O God. But Lord, most of all, your presence, your anointing, O God, your Holy Spirit will fill this place, O God. Lord, I always pray, O God, and ask you that in your presence, O God, everything is subject to change. And whatever, O God, the circumstances, O God, sa mga buhay po namin, O God, we are willing, O God, to change it for your glory, to change it according to your will and plan, O God. It is inevitable, O God. It is unchangeable, O God. But in your presence, O God, there's always fullness of joy. That in your presence, O God, there's always healing. In your presence, O God, there's restoration. In your presence, O God, there's a provision. In your presence, O God, there's a miracle that will happen. And I pray thee, O God, that this afternoon, God, may your presence be tangible to each and every person inside this room. Lord, we open our hearts for your word to saturate us and to govern our mind, O God. Help us, O God, this afternoon, O God, na maunawaan po namin ang mga salita mo na aming pag-aaralan. Dali mo kayo, Panginoon, sa iyong kalooban. At Lord, deliver us from those things that we cannot control. Deliver us from those things, O God, that we cannot, Lord, overcome. Through by the blood of Jesus Christ and by the stripe of Jesus Christ, Lord, we respond with faith, O God, to our Lord Jesus Christ. Because what He had done on the cross, O God, it's already finished. It's for your children, O God. So that's why, Lord, we give you the praise and honor, worship that you deserve, O God. Lord, not by our lips, not by our tongue, O God, but with all our heart, O God, we give you honor and praises, O God, to the highest. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Would you raise your hand right now? Lord, here we are once again.
surrendering our lives, surrendering our hearts, surrendering our will. In your presence, O God, there's always security. There's always joy. There's always, Lord, power and anointing. And may the hand of these people, O God, continue to giving their lives to you. Better is one day in the presence of the Lord than 1,000 elsewhere. Bless the hand of these people. All the works of thy hand, O God, will come to prosper in the name of Jesus. We give you our time, we give you our heart and worship, O God, this afternoon. We give you our soul, Lord. This we pray, Father, in the name of Jesus. And everyone say, Amen. Praise God. Napahaba ang prayer. Okay. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Okay. So I'll be teaching right now. Meron tayong clicker. Dala natin clicker natin. May I ask the, clicker natin. Ano yan? Di daabot. Okay. Di daabot. Pati ito walang signal. Pero mayroon na doon. Okay. May I ask everyone to stand up or to read the Word of God? Okay. I'll be reading it because hindi ko na ilagay ng diretsuhan muna ito. Pero babasahin ko muna sa inyo ng lahat po ito. So, hindi ko na ilagay ng one by one yan, pero babasahin ko sa inyo sa harapan ninyo. Okay. We are just standing for the respect of the Word of the Lord. It's written in Genesis chapter 28. Okay. Sa mga nakabasa nito, praise be to God. At sa mga hindi pa nakababasa nito, is napakagandang kwento po ito. Okay, let us read. Okay, Genesis 28. Okay, let me go to New King James Version. Genesis 28 verse 10. Okay, if you could, put it there, it's better. Genesis 28 verse 10, it says in here, Now, Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. So he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set. And he took one of the stone of that place and put it at his head and lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to the heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. Verse 13, and behold, the Lord stood above it and said, I am the God of Abraham, your father, the God of Isaac, and the land on which you lie, I will give to you and your descendants. Also your descendants shall be at your dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east, to the north and to the south. And in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Verse 15, behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. When Jacob awoke from his sleep, it said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, how awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Read with me. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put in his head, set it as a pillar, and poured oil on top of it. And he called the name of that place Bethel, that the name that the city has been loosed previously. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and keep me in this way that I'm going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. Last verse, and this stone which I have set as a pillar shall be God's house. And all that you gave me, I will surely give a tenth to you. Lord, pagpalain mo, O Diyos, sa mga salitang ito sa aming mga puso, at hayaan mo rin, Panginoon, makuha po namin ang mensahe mo sa hapon na to. We praise your name, we bless your name, in Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Makakaupo na po kayo.
Praise God. It's a story where, ang character dito ay si Jacob. Okay, and this is Isaac and then Esau. Sa mga hindi pa nakakaalam ng kwento nito, bibigyan ko kayo ng mga po dito, mga highlights po dito, may mga pictures po din niya makikita ninyo at maunawaan natin. Let's start with verse 10. Sige po. Verse 10. Pwede ba nandiyan na? Pakibasa, 1, 2, 3, go. And now Jacob went out from where? Where? Beersheba and went toward Haran. So, Beersheba, maraming alak dyan siguro mga babae. Beer, she, and then ba, di ba? Okay, so, marami. Hindi yun. Isang lugar yan na kung saan ang Beersheba, isang place na kung saan daan po siya galing. Papakita ko rin yung mapa niya mamaya para maunawaan ninyo. Papakilala ko sa inyo si Jacob. So, verse 27 po, at chapter 27, kung papasin niyo, now Jacob went out. So, mayroon siyang pupuntahan, went out from Beersheba and then go toward Haran. Kasi inutusan siya na pumunta dyan sa place na yan. Sa ibig Haran. So papunta siya sa lugar na yan kasi may nangyari sa kanya in chapter 27. If you will read the verse, chapter 27, diyan po, binless po ng kanyang tatay si Isaac, si Jacob, na dapat si Esau. Okay? Ang tatay nila si Isaac. Sino yun? Si Isaac. At ang kanyang anak, dalawa, ay si Esau, yung panganay, at yung pangalawa, si Jacob. Okay? So itong si Jacob, sinasabi niya rito, aalis siya kasi may dahilan. Sabi mo, may dahilan. So hindi siya basta-basta aalis dyan kung walang dahilan. Ang dahilan dyan is just because of chapter 27. May nangyari dyan na hindi maganda sa kanya. Ibinless po siya ng kanyang tatay, nagkamali kasi dinisib niya ang kanyang tatay na siya ang i-bless niya dapat ay yung kuya. Which is sa kanilang kultura, firstborn must have the right to be blessed by the father. At ang blessing po dito ay hindi po ito ari-arian lang. Hindi po to titulo ng bahay, hindi to sasakyan, hindi to accounts mo sa YouTube na maraming followers. Kikikita kasi yun eh. Okay, ngayon ng mga generation daw, ngayon yun ang mga ipinapamasa anak, yung mga content creator. Pinapamana ko sa iyo ang 1 million subscriber ko sa YouTube. O malaki kita nun, di ba? At sa mga followers ko sa sa Instagram na 500K. Wow. Nakita yun, But si Jacob dito, ikinuha niya yung blessing. Alam niyo po yung blessing na to, through prayer lang. Sabi niyo, through prayer. Kaya wag na wag niyong mamalitiin ang panalangin. Nung binless ni Isaac, si Jacob, through prayer, nagalit ang kanyang kuya na parang totoo na mayroon na siyang tinanggap. Hello, look at me. Prayer lang po ito, pero akala niya parang totoo na. Sa atin ba, pag pinag kita at hindi ko siya pinag-pray, magagalit ka kaagad? Pastor ako din, please lang. Papatay ng tao to dahil hindi siya nilay hands. Hindi siya pinag-pray nang pinag-pray niya sa kanyang kapatid. It's a matter of life and death yung bakit aalis si Jacob dito. Hindi siya basta nagkusa rito, kundi meron po siyang action na ginawa, kaya siya umalis. Hello, are you getting what I'm saying? So yung verse 10 na yan, matindi yan. Now Jacob went to Beersheba, went to Haran. Hindi niya gusto yan, pero dahil yung sitwasyon niya, ang nagtulak sa kanya para umalis sa lugar niya. Hello? May mga times sa buhay natin na kahit ayaw umalis yan sa kinalalagyan mo, ay dahil sa sitwasyon na nangyari sa buhay mo. Just like us. Ayaw naman natin umalis talaga rito eh. But because of the pandemic and because of the mga circumstances na hindi natin hawak, uncontrollable, ay umalis po tayo. Right? We went outside and we went, para tayong na-desert po tayo. Nasa online tayo dati. Right? Napansin nyo? Watak-watak tayo, but here we are still gathered here. Woo! Kahit nagkahiwa-hiwalay tayo sa online, nandito ka pa rin, sabihin mo sa katabi mo, uy, medyo nagbago na itsura mo Gumanda ka ngayon. Doon sa online, kasi bata-bata mo doon, pero bakit sa totoo lang di pala? Nakakatakot yung AI ngayon. Ang dami kong nakikita. Yung mukha nila, ito, pero yung katawan, hindi na. Yung mga guilty rito, nag-AI. Kaya pag tinitingnan ko yung mga profile nila, sabi ko sa kanila, kasi AI nga eh. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ka ma-AI niyan. Totoo yan. Tingnan mo siya. Uy, hindi naman AI yan eh. Natural yan. May bawas nga lang ng konti, na. Anyway, so ipakilala ko pa sa inyo si Esau. Kaya pinag-pray lang siya. Pero galit na galit, gustong pumatay. Kaya alam niyo, huwag niyo mamalitin ng prayer.
sa ano nyo, sa house blessing. Huwag niyong malitin ang house blessing. Pag kayo nagkaroon ng bahay dito, mga flat ninyo, pag ano nyo, i-house blessing ninyo. Malaki bagay yun. Yung mga kids kanina, powerful yun. It's not routine, it's not religious practice natin sa church na dali ng bata rito ipag-pray. No. There's a powerful impact in their lives. Do you believe? May business kayo. Mga entrepreneur rito, mga ano rito, mga businessmen. Kahit na online yan. Have a way to pray for it. Kung kailangan may leader kayo, may mga mga cell leader kayo, o kayo mayroon kayo mga network leader, o ako pastor ninyo, tawagin niyo, pag-pray lang natin. There's a power in it. Hello. Wedding. Huwag niyong hahayaan na ikakasal lang kayo sa consulate. Pray. If you don't have a budget, it's fine. Pansit puto, it's fine. Go to the altar of covenant wedding. Kahit tatatlo lang ang witness ninyo, ang mahalaga, i-bless yung marriage ninyo. 10 minuto lang sa consulate, 10 minuto lang kasal doon. Para kang bumili sa Carrefour. Matagal pa nga sa Carrefour eh. Tapos, exchange na. There's a prayer of blessing to your wedding. Kaya wag niyong judge-judgein yun. There's a power. Kaya nga itong tour na to, malaking kinalaman nito sa mga nangyayari sa mga buhay natin. Because the prayers that you are uttering in your life, into your family, into your business, into your situation, into your job, ngayon, tinatamasa mo na ngayon. Dati, panalangin mo lang naman yung asawa mo. Di ba? Wala ka naman asawa dati, ngayon may asawa ka na. Christian pa, naglilingkod pa, gwapo pa. Wala lang pera. Meron, kao naman. Nakasurrender lang at naka-intriga kay misis. Hindi po ba kayo? So sabihin mo, mahalaga ang prayer. Now, I'll just show you some pictures in here para mas maipakilala ko ng maigi sa inyo si Jacob. At the top, si Abraham. Sino nakakalam kay Abraham? Sa Abraham nasa taas, meron siyang 3 naging asawa, but ang legit na asawa lang dyan ay si Sarah, Geronimo. At si Keturah, yung yung Japanese character. Si Keturah, namatay na si Sarah yan. Okay, sa mga hindi nakakaalam. Ang karoon siya ng mga anak. Turing sa kanya, asawa daw, but other mga Bible scholar, they called it concubine pa rin siya. Okay? At yung mga concubine siya, si Hagar. Ayan, may anak po si Keturah dyan. Meron siyang 6. At kung papansin nyo si Sarah, si Sarai, nasa baba niya si Isaac. Nakikita niyo ba? Naabot ba ng mga mata niyo? Okay. Ang anak niya, si Isaac, nagkaasawa sino? Okay, nakakasunod kay si Rebecca. At ang kanyang 2 anak ay ayan na, nakikilala niyo na si Jacob. Saan siya lahi? Makita niyo yung time na yan. So, si Jacob, si Israel, ang pangalan niya, palitan ng pangalan niya later on, pinalitan kasi Jacob is a deceiver, but Israel is a prince or peace. So, pampansinin mo rito yung nasa baba na 12, that's the tribes of Israel. Mahalaga yan, makikita nyo. There's a tribe. Galing kay Zilpah, yung 2, si Gad at saka si Asya. Okay? At saka naman yung 6. Galing kay Leah. Si Leah, para ipakilala ko sa inyo, siya po yung unang naasawa ni Jacob. Pero na-deceive siya. Coincidence? No. What you plant, you will reap. Diba? Kasi naloko siya eh. Coincidence? No. Mayroong resulta yung pinanggawa niya, ginawa niya na kalokohan. Nag-deceive siya sa kanyang tatay, ngayon nangyari din sa kanya. Ang sabi sa kanya, ang kultura sa kanila, ng panahon nila, gusto ko po si Rachel, sabi niya, yung nasa una. 4 kasi yung nasa baba ni Jacob. Si Rachel, yung pangatlo doon, yan ang kursunada niya. Yan ang paborito niya. Yan ang talagang love of life niya. Yan ang pinag-pray niya. Kung noong sabi ni sa kanya, uncle niya, si Laban, hindi ko alam kung Laban juice yun o anong flavor yan, pero si Laban yan, okay? Sabi niya, pagtrabahuan mo ng 7 years yan, si Rachel. O sige, pero nagtrabaho siya. Nagsibak ng kahoy, umuwig ng tubig, pakain ng mga tupa. After 7 years, excited na siya. So nung pakakasalan niya na, binigay sa kanya ng gabi, hindi naman niya nakita na si Leah pala yun. Na-deceive siya.
Ibinigay sa kanya si Leia. Sabi niya, niloko mo ko. Bakit mo binigay sa akin? Hindi kita niloko. Nasa kultura namin yan. Hindi ko pwedeng ibigay yung mas bata sa pamilya. Dapat mauna muna yung mag-asawa yung panganay. Kaya tingnan mo yung katabi mo, dapat yung panganay muna. Okay? Ate. Okay, si ate muna ha. 14 na ako. O, yung ate mo naman 44 siya. O, di ba? Mas alamang siya. So, ibigay mo na si Adonis mo. Joke lang, hindi ganun na. Okay. Yan ang nangyari. So, sa niya, sabi niya, kung gusto mo talaga si Rachel, ganitong gawin natin. Magtrabaho ka ulit ng 7 years. Nakikita niyo yung kwento? So, pinagtrabaho niya, ayan, nakuha nga niya, napangasawa niya si Rachel, during 14 years. Tapos nanliligaw ka lang ng 6 months, ikaatat ka na, napakasalat. Yung mga lalaki dito, maligaw ka lang, 1 month lang, sagutin na kagad, ayan mo, 14 years. Sabi mo sa katabi mo, 14 years. Excited ka na kaagad, gusto mo 1 week, sagutin ka na kaagad. Hello? Sabi niya, nung napansin niyo rin ito, ayan na, nagkaanak na si Leia rin, nagkaanak si Rachel. Ayan si Joseph, ang kanyang anak niya. Yung comedian, si Joseph. Hindi yan, okay. Si Joseph, pababa na yan, Manasi, at ayan na. Pero papansinin mo, kahit na gustong-gusto ni Jacob si Rachel, ang lineage ni Jesus Christ nandito sa kabila. Diba? Pansin niyo? The scepter. Ang scepter kasi is the authority and sa baba, scepter promises. Naka-lineage kay Judah. Kay Judah kasi, dyan lalabas si Jesus Christ. Yan ang lineage si Jesus Christ. Hindi doon sa gusto niya. Right? And sometimes yung gusto natin, ayaw talaga ni Lord. Dadalhin ka niya doon sa gusto niya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lahat ng gusto mo, gusto ni Lord. Pero yung gusto ni Lord, dapat yun ang gusto mo. Ayan ba? Minsan ayaw mo yung trabaho, gusto ka ng Lord yan eh. Gusto ka ng Lord na mawala dyan, may pinripe na bago sa'yo. Kaya everything that is subject to change in us. Pag may nagbabago, it doesn't mean to say na parang, ano ba to, Lord, pinabayaan mo ko. Meron lang ipinripe ang Diyos sa'yo na hindi mo nakikita. Paano ko sabi ni Jacob, huwag na lang, si Leia, ayoko yan. Nasa si Jesus. You see, God ordained that time. It's there. So, pinipigyan ko lang kayo ng picture kung gaano kahalaga itong mga taong to. Dahil nasulat yan at may halaga yan sa atin. Amen po ba? Now, hindi lang yon para makita nyo ngayon. Sabi niya rito, sabi niya, from Beersheba, he went to Haran. Ipapakita ko sa inyo ngayon, yung mapa kung gaano kalayo naman yung tatakbuhin niya. Okay? Ayan. That's the first picture na makikita nyo. Sa mga hindi nakakita, doon sa pinakababa, yung part 1, number 1, makikita pa ba yung 1 dyan na nakatago na siya eh. Nasa baba yan yung maganda ka talaga pag kailangan ko pa talaga ng clicker ninyo para ma-laser ko man lang para masasabi ko sa inyo. Ihanda natin sa susunod. Okay, sa baba, kung makikita nyo, bababa na lang ako. Ito si Isaac from Gerar to Beersheba. Dito siya galing, sa part na to. Ayan, Beersheba. Okay? Inutusan siya na umalis siya. Jacob, please, number 2. Jacob, please, from Esau's threat. Kasi papatayin siya eh. Umalis siya sa lugar na to. And then traveling to, number 3, ito na yung binabasa natin. Jacob goes, ba't may laser? Asan yun? Okay. Thank you. Ayan, mapansin niya na. Okay? Nakasunod ba kayo? So, mapansin niyo rito. Doon na lang kayo sumunod kasi may number 3. Yung hindi niyo na maabot yung mata niyo dito. Ayan, number 3. Ito yung binabasa natin. Jacob goes to his relatives to Haran along the way. So napakahaba. The place na kanyang ito travel, napakahaba po niyan. Verse 11, ilagay mo na sa verse 11. Hindi, yung mapa na yan. Sige, ibalik mo din sa mapa na yan. Yung mapa yan, ano na yan? Let's pray for this place. We all know that one. Ayan, kung makikita nyo, yan yung the Sea of Galilee. So, Sea of Galilee, yun din yan. Okay? Ito yung old map. Nung panahon sa Old Testament, ito yung new bago na to. So this is the Red Sea, the Dead Sea, Red Sea. So yung part na yan, dito yung sinasabi. Mansinin nyo, sa new map nila, nandiyan pa rin yung Beersheba. Are you getting what I'm saying? So this happened really. It's not just a story of foretold. This is Beersheba until now. Okay?
So diyan pataas siya, probably paakyat po yung pinuntahan ni Jacob. And to make far more details here, sasabihin ko sa inyo mamaya, verse 11, sabi niya, so basa, 1, 2, 3, go. So he came to what? To what? Certain place and what? And what? He stayed there all night. Because the sun had set. Alam niyo ba yung nilakad niya? Nilakad niya is, accordingly sa nila sa measurement nila, it's around 630 pataas, 650 kilometers pataas yan. So kung ang Abu Dhabi to Dubai is 150 kilometer yan, sa mga nagdadrive, alam niyo yan, 150 kilometer yan, aabot siya halos doon sa ano na to. Kung dire-diretso ka, doon na sa Saudi area. You will travel it by car, probably ang speed mo nasa 120 ka, aabot ka ng 6 to 7 hours, 6 and a half to 7 hours to 7 and a half. Depende sa pagpatakbo. Kung 60 ka magpatakbo, ay talagang matagal. But when you walk, because wala nga naman talagang sasakyan noon, naglalakad lang sila. Nilakad niya ito ng more than 7 days. Hello? Ginusto niya ba yung situation? No. But God told him, God allowed the situation in his life. Ayaw niya man, masakit mawalay sa kanyang asawa. And remember, kung titignan niyo sa eksena sa 27, yung nanay niya, masakit sa kanya, sabi niya, na mawalay ang kanyang anak sa kanya. Kasi si Rachel, paborito niya ito si Jacob. Ayaw niya kasi, hindi siya kumakain kasi ng isaw. Okay. Grabe, mga bumbilyon, di nila nakuha. Ayaw ng nanay niya yung? Okay. Yung tatay niya mahilig siya kasi sa mga hunting. Kaya gusto niya ng, maintindihan niyo na kaagad. Si Jacob, ayaw niya. Paborito na kasi. Kaya masakit sa kanya. Masakit din kay Jacob na umalis siya. And to travel that far, it's not an easy. There will be a lot of bandage. Marami kayong makakasalubong dyan. Yung storm. Lahat pwede niya maranasan. Pero siya'y dinala ng Diyos doon. Sometimes darating ka talaga sa buhay mo na ganyan. If you would read this one, so he came to a what? A certain place. And it's not just a certain place. It's a place where God guides. Diyan siya dinala. Hindi yan tsamba. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yan tsamba. That place, he came to a certain place and he stayed there. Inabot siya ng paglubog ng araw doon. Kaya minabuti na niya na magpalibas ng gabi doon. I believe that place na kinalalagyan niya ay hindi talaga certain yan. Talagang ipinrepair ng Diyos yung lugar na yon para mag-stay siya dyan. Because there's something going to happen in that place. It was prepared by God. Imimit siya ng Diyos dyan eh. There will be a time in our lives, makinig ka mabuti, that you are thinking that your place right now is a certain time na kung saan, bakit ako naririto? Bakit ganyan ngayon? Pinggan ka niya mabuti, makinig ka mabuti. Where you landed right now is not an accident. Where you are right now, it's not an accident. It's not random. It's not coincidence. It is a plan of the Lord in your life. Whether your job, yung katrabaho mo ngayon, maganda ngayon ang trabaho mo, akala mo nalanding ka lang dyan. No. Ipinrepair ng Diyos sa'yo. Bakit wala kang trabaho ngayon sa kinalalagyan mo ngayon mismo? It's just because God intended for you to stay at a certain place. Maybe you have a marriage right now that is good, abundance, maganda ngayon na marriage mo. That's good, that's a certain place. But some will be here not like that. Ang marriage nila in a certain place na kung saan wewendang-wendang ng kanilang marriage. Maybe your business in a certain place na kung saan maangat ngayon. Pero yung mga iba rito, hindi nakakaangat. Nag-aalangan na ng kanilang mga business. This is a certain place. A certain place which God put this place na kung saan titigil si Jacob kasi imimit siya ni Lord. Makinig ka mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba, it's not by chance na wala kang trabaho. It's not by chance na wala pa rito ang asawa mo. It's not by chance na hindi pa born again yung mga kapitbahay mo. It's not by chance, whatever situation you have right now, it's not by chance. It's not a coincidence. God knows everything what is happening in your life. And this certain place, God knows it. He owned the earth. He knows the place. At ang sabi niya rito, He certain place and He stayed there. He landed there not by accident. I repeat, it is not by chance. It is not by coincidence. It's not by accident. Sabi nga ni Ogway, there are no accident. Sino nakakaalam yun? Sa Kung Fu Panda. Sabi pa nga niya, yesterday is history.
Today is a mystery, but tomorrow is, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. So that's why it's called present. What's the point here? Yung kinalalagyan mo ngayon, kapatid, humanda ka. May gagawin pa si Lord dyan. Hindi pa tapos si Lord. Tumigil lang siya dyan. He will go to Haran. And definitely, He will reach that Haran. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Akala mo na tapos na marriage mo. Akala mo na tapos na yung wala kang trabaho. At akala mo, yung business mo, wala na mangyayari. Lord, ito na ba talaga ang dead end? No, hindi pa tapos si Lord. You are in a certain time na kung saan hinahanda ka ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi-sabi mo, hinihahanda ka lang kasi ng Diyos. He decided to go. Sa tingin nyo, pag hindi siya umalis doon, do you think nothing will happen? Something will happen also. Because our action today will affect our future. Your tomorrow. Yung pag-alis niya, mayroong may epekto. Yung pag-stay niya doon, may epekto rin. Pero ginusto niya umalis because that certain place, and he stayed there because God is going to meet him. And I pray na yung sitwasyon mo ngayon, God will meet you. I pray na pagbalik natin dito, God will meet according to our needs, according to our plan. May the Lord fulfill His message to us tonight na yung pagdako natin dito ay hindi po tsamba. We plan that we will go to another place. Then suddenly, Lord, Thursday, parang aburido na kami kasi wala tayong paglalagyan. Then suddenly, here we are. God has a plan. God has a better plan. We're thinking na doon tayo. But here we are. God given us this place once again for the glory of the Lord. Palapakan nga natin ang Diyos. It's not certain. It's not certain. In your eyes, in your mind, it is uncertain. But to God, it is a certain place na kung saan meron siyang gagawin. And look at here. He came to a certain place and stayed there. Nanatili siya doon. Anong dahilan? Ang dahilan kasi maggagabi na. At nung maggagabi na, sabi niya rito all night. Sabi niya all night. He stayed there all night. Magdamag. Walang ilaw. Probably, ang ilaw lang niya dyan. Gasera lang. But all night it's not a whole day. All night means hindi po ito isang linggo, hindi ito isang buwan, hindi ito isang taon. All night means kalahating araw lang naman yan. Sabihin mo sa katabi mo, antayin mo, darating din ang umaga. Pakisabi sa katabi mo, darating din ang umaga. Sino rito excited na yung kinakalagyan mo ngayon, darating ang umaga, may panibago na. Hindi niya ginusto yon. Alam niyo kung bakit? There's a certain time he stayed there all night because of the sunset. Look at this word. Sun had set. Do you think it's a control by men? Do you think it's been a remote control? Maggagabi na. No, that's nature. Hindi niya kontrolado yon. Dumating talaga yan na mag-aating gabi na. Darating talaga sa buhay mo. May mga bagay na out of control ka. But you need to understand there is only a night. At night lang. Darating at darating. May umaga na darating. Pindutin mo. Ano sabi niya sa kanyang salita? Weeping may enjoy for the night, but joy will always come in the morning. Sino naniniwala rito? Yung pinagdadaanan mo ngayon, yung kinalalagyan mo ngayon, certain time lang yan. You may weep right now, but later on, joy. Isang patak, kaya ng isang katutak. Hallelujah. Hindi ako galit, okay? Excited lang. Sabihin mo sa katabi mo, may parating. Sabihin mo sa katabi, may parating. Lord, yung mga excited siya ang dadatnan. Hallelujah! May parating. Pati mga kaluluwa, may parating dito. Hallelujah! Dadating dito. Hindi pa tayo nag-i-invite niyan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa nag-i-invite niyan. Sabihin mo, may parating. Natutuwa ang Diyos sa mga kaluluwa. Kaya yung mga tagadera, dalhin nyo na lahat. Diba? Next week ba may madadala tayo? Kaluluwa? Literal, ha? Nandiyan pa sila yan, Hello. Sabihin mo nga, darating din ang umaga. It's a nature. It's God's design. It's inevitable. It's unchangeable. It's unavoidable. Darating sa life mo, may mga bagay na unavoidable talaga. Darating. Maganda yung takbo ng business, maganda yung trabaho mo, marami kang pera, marami kang investment. Then suddenly, boom, ganun. Wala na. But don't worry, if you are in Christ, there's a certain time talaga inaalaw lang ng Diyos sa'yo yan. Be excited to the new chapter of your life because God has already write it down every single pages of your life.
And every single pages, be excited because none of that pages, nandun lagi si Lord sa iyo. Hindi siya mawawala sa istorya ng buhay mo as long you allow Him. And excited, Lord, hindi ako titigil, hindi ako give up, tutuloy ako kung saan mo ko dadalhin. Wherever I go, you are here. Lord, tutuloy ako. Sabihin mo sa katabi ko, kahit saan ko pumunta, kahit saan ka pumunta, dapat kasama mo ang Diyos. Ayan po ba? So that certain time, alam niya, kasama niya ang Diyos. Pero look at this, Verse 11, ang ganda ng verse. And He took what? What? He took what? Nakibasa, 1, 2, 3, go. Wow. Stone in that place. Tsamba? Naglalakad? Tapos natisod? Batong-batong to? Ay, maggagabi na. Tsamba? Sabi mo sa katabi mo, walang tsamba. Stone in that place, tsamba. Sino naglagay nun? Baka si pastor. Baka si Isaw. It's not by chance. Natibak lang yun sa bundok. Tapos doon sa harapan niya, ayan ya. At sabi niya rito, he took one of, ilan? Just one. Not all of the stones. One alone. Hindi lahat. One of the stones in that place. Wow. Sa dinami-dami ng bato doon, siya ang pinili. Siyempre, tutulog na siya. Sa tingin nyo kayo, paano niya pipiliin yon? Pipili siya siguro ng hugis, tatsulok ba? O kaya yung parang may mga sharp ba? Hindi. Pipili ka siguro ng smooth. Yung medyo hugis, unan. Square ba talaga? Remember, stones on Old Testament are very, very, very important. Ginagawang, altar. And even in the New Testament, stones are very important. You are that living stone. Jesus Christ is the cornerstone. He is also the living stone. So this stone is not just an accident. That stone has been chosen. That represents Jesus Christ later on in the foreshadow. He took one of the stone and put it in his head. Siguro nung naghahanap siya ng bato dito, naghahanap siya ng hugis. Na hugis unan, hugis square, yung talagang doon siya komportable. Alam nga na makahanap ka ng bato na malambot. Wala naman sigurong bato na malambot, For sure, that stone was there not because of an accident. It was chosen by God. You know why? Kasi yung bato na yung ginamit ng Diyos para managinip siya dyan. It was an accident. Kaya yung mga bagay na nasa iyo ngayon, living thing or non-living thing, if God chose it, I'm telling you, pag ang Diyos ang kumilos at tumipo sa isang bagay, those ordinary nagiging extraordinary. Isang bato lang, bigla siyang nanaginip dyan. At ang sabi niya rito, He took one of the stone, nag-iisa lang yan. God can use anything to speak unto us. Hello? Kahit na naglalakad ka, bigla ka nakakita ng ilaw, God can speak. Nakakita ka lang ng ballpen, God can speak. Nakita mo wallet mo, walang laman, God can speak. Isn't it? Nakita mo asawa mo, walang ginawa, nakangalan, tapos natutulog, God can speak. Batukan mo. Hindi, joke lang, walang ganon. Kung non-living thing, kaya mangusap ng Diyos, ikaw pa kaya? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw pa kaya? Kung bato na walang silbi, walang malay, walang buhay, nagagamit sa kapangyarihan ng Diyos, kalwalhatian ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? You remember Jesus Christ? Jesus Christ was going to triumphant entry to Pumunta ng Jerusalem Sabi ng mga Pariseo, pigilan mo yung mga disciple mo, sisigaw-sigaw sa'yo. Na hallelujah, glory to God, to the highest. Subukan mo pigilan ng mga yan, even the rocks will cry out. Subukan mo, mga bato pipiliin ng Diyos para magpuri sa Kanya. Sino rito ang mga bato rito? Meron ba mga bato dito? Yes, you are. You are that living stone. Ilagay mo nga doon sa verse na yan. Sabi niya rito, 1 Peter 2-4. As to Him, Jesus. As to Him, si Lord yan, a living stone rejected by men in the sight of God. Siya hindi reject. He is the cornerstone. At sabi niya rito,
in the sight chosen. Pansinin nyo, one of the stone. That's a foreshadow of Jesus Christ. One of the stone chosen and precious. And you, sabihin mo sa katabi mo, ikaw, hindi ka pusong bato. Bato ka talaga. May pakiramdam ka. You are the living stone being what? Build up in a spiritual house. This is the church itself na sinasabi niya. Spiritual house to be holy, priesthood, and offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ our Lord. Sabihin mo sa katabi mo, isa kang bato. Buhay na bato. Matatag na bato. Pero buhay, may pakiramdam. Sabihin mo sa katabi mo, pag nag-worship ka, huwag malabato. Pag sumamba ka, huwag malabato. Walang ka-feeling kapag nagwo-worship. Doon nga sa Radisson, grabe kayong sumamba, dito pa kaya siguro. Di ba sabi ko, pwede na kayo magdala ng folding bed? Dito yon, pwede na. Sino rito ang kaya mag-worship ng todo and soul ay talagang all out? Amen? Dapat pag sumamba ka, hindi malabato. Talagang buhay na buhay. Ang Diyos nga gumagamit ng ng living things para purihin siya. Ikaw na buhay ka. Hindi mo kaya itaas ang kamay mo. Hindi mo kaya mag-worship sa Kanya. Hayaan mo yung katabi mo kung hindi ka gumagalaw. Nanunood lang siya. Hayaan mo pero ikaw huwag mo gayahin. Nangangailangan naghahanap ng Diyos dito ng chosen na bato. Bato, buhay na bato na nagpupuri sa Kanya. Pwede bang pumalakpak ang mga buhay na bato? Lord, yung mga hindi pumapalakpak, yun ang mga patay na bato. Walang magawa kundi walang pakiramdam sa Diyos. Amen? Si Lord ang living stone, but you are. Kaya nga sabi niya sa atin din, I am the light. You are the light. I am the stone. Living stone. You are also the living stone. Pinili niya. Pansinin mo, batiin mo dito. We are chosen stone. Not just a mere ordinary stone, but chosen living stone with a purpose. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos, may purpose ka. Naglalakad si Jacob, nakita niya ng bato. Ito na siguro, humahawak-hawak siya. Ito medyo magaspang. Ito medyo, ayoko ng white. Gusto ko medyo dark kasi laway ko dyan, magkaano. So, nag-iisip siya siguro. Pinag-press niya, ito, medyo nakakungkib. Tama ulo ko dito. So, nung nakapili na siya, wow, yun na. As I made it on this stone, sa dinami-dami ng mga stone there, yung mga bato nakita niya doon, may nag-outstand doon. Outstand. Sabi niyo, outstand. I believe that stone is such an ordinary stone. Naalala niyo si Moses? Tinawag siya ng Diyos. Punta ka doon sa lugar na yan. Imimit kita. And then there's a burning bush. That bush was outstanding. Outstand, siya yung nag-shine. Kakaiba siya. Sa dinami-dami ng bush there, yung mapapansin mo, nandun talagang glory ni Lord. And I believe in that stone also. Na pinili, it's not by accident. The glory of the Lord was there. It was a chosen stone na kung saan, hindi tsamba, talagang ipinrepair ng Diyos yung stone na yon. Kitang-kita niya yun to. And it reflects and symbolizes of who we are. We are that stone. We don't just blend in. Na yung mga stone na yon, para silang nandoon sila, ang dami-dami nila, pero that stone na pinili niya, stand out. Let me rephrase this one. Pindutin mo. Don't just blend in. Be the one to stand out in the crowd. Yung bato na yon, stand out yon. Siyang napili talaga, hindi dahil ginusto lang niya. It is stand out. And it is a reflection to who we are as Christian. Hindi ka dapat, ang tawag mo dyan, different. No, you outstand. Kitang-kita ka sa opisina, you outstand. Pag nasa opisina ka, hindi kayong kakaiba ka. Ano ba yan? Lahat kami nagsisinungaling, ikaw hindi. No, you outstand. Ano ba yan? Kami lahat dito. Ginagawa namin lahat sa sa bahay namin dito, nagiinom. Ikaw naman, hindi ka nagiinom sa amin. Ano ba yan? Iba ka talaga. No, you outstand. You don't just blend in. Pinili ka talaga ng Diyos to be light of this world. You are not just an ordinary person. Nakapaglabas mo dyan, sasabihin nila sa'yo, ito na si born again, kakaiba. You are not kakaiba. You outstand because when you don't outstand, no one will become a light of this world. Kailangan ka dyan. Nag-outstand ka. Sa opisina, outstand ka. You're not different. God is with you, shining on you. Nagliliwanag, kakaiba ka. May nangyayari sa buhay mo that people will identify you, not different, but outstand them. Iba ka, iba karakter mo, iba ka magdesisyon, iba ka mag-isip, iba ka magsalita.
Hello? Sabi mo sa katabi mo, you outstand. And that rock was standing there. Kaya siguro nung pinupo niya, wow, perfect shape ito. Wow, ito yung hugis na gusto ko. Ang mahalaga. Sige, sabihin na natin, maganda yung shape niya. Maganda yung hugis niya. Parang perfect na. Pero walang silbi pa rin yung bato na yun kapag wala doon si Lord. Anong ganda ng shape mo? Anong ganda ng ano? I'm not physical. Anong ganda ng ano mo, ng status mo sa buhay? Maangat ka na, maganda na, may kaya ka na, dami na investment. Wow, your shape is good. Wow, your yung hindi lang yung shape kundi yung hugis mo, yung pagkakalikha sa'yo, yung size mo, wow. Parang gandang-ganda ang tao sa'yo. Kasi ang dami mo na ano. Pero without God in that, may mas magaganda pa doon na bato, naniniwala ko. Pero yun ang pinili kasi ng Diyos. Sa pamilya nyo, sometimes, titignan mo, parang ikaw pa lang nakakakilala, right? And you think like, ikaw ba talaga ang pinakamaganda sa kanila? Ikaw ba ang pinakaangat? Sometimes nga, ikaw pa nga yung pangakukulelat minsan. And I remember, Gideon, kulelat ako, pinakamaliit kami. Lahat na sinabi niya, reason niya, na wala siya. He doesn't outstand. Pero nakita ng Diyos sa kanya, as long I am with you, you outstand. Kapatid, maniwala ka sa hindi. Kapag walang Diyos sa buhay mo, you never outstand here on earth. Nagiging outstand lang tayo kasi merong umiilaw, merong iba dito sa loob na to. Yun ang nakikita ng Diyos. Hindi yung accomplishment mo, hindi yung status mo sa buhay, hindi yung nagagawa mo, hindi yung kapasidad mo, hindi yung position mo. Nagiging outstand ka lang sa piningin ng Diyos, not in the eyes of men, but in the eyes of God when Jesus is with your life. Anin mo yung pagiging boss mo dito kung wala ka rin Jesus. Anin mo yung pagiging ano mo doon sa labas. Ikaw yung pinakamataas na na title doon. Pero wala ka namang Diyos. That will be useless. You never outstand. You are the same as those black umbrella there. Pindutin mo, meron pa isang picture yan eh. That's it. And do not be conformed to this pattern of this world. That's what you call don't outstand. Do not conform. Huwag kang tulad ng mga bumbilya nga kay lahat, pero wala kang ilaw, you are still the same as bulb. Magkaiba. Bulb ka ba? Yes. Pero kapag may ilaw ka, hindi ka na bulb. Lighting bulb ka na. Hello. There's a big difference of bulb and lighting bulb. There's a light. Sabi mo sa katabi mo, there's a light. Wow. Are you getting what I'm saying? Nandiyan po ba kayo? Don't be afraid to stand out. Don't blend to the crowd. Do not conform. Do not adapt. Do not copy. Just the word that says, do not conform any longer to the pattern of this world. Verse 12, nandiyan na po tayo. Verse 12, nandiyan po ba tayo? Wala akong oras dito. Okay. Manda ang worship team ha? Okay. Then he dreamed. Anong nangyari? Noong natulog siya, anong nangyari sa kanya? He dreamed, and behold, wow. Biglang may napanaginipan siya. Ano yung napanaginipan niya? Then he dreamed, and behold, a ladder. Sabi niyo, ladder was set up on earth, and its top reached to heaven, and there's an angel of God were ascending and descending. Sabi mo nga, ladder. Wow, I love that one. Mayroon daw, ladder siyang nakita. Ipakita mo nga yung picture dyan, parang ganito para ma-visualize nyo. Yung picture. Yan, parang ganyan. Sa panaginip niya. Mayroong mga anghel na nagpapanaog doon sa kanyang panaginip. Have you dreamed some, mga dream na parang weird? Nasubukan nyo naman mga pakapanaginip na mga ganyan? Mga angels, nakapanaginip kayo ng parang tinatawag ka ng Diyos, may mensahe ang Diyos. Have you ever experienced na nakapanaginip kang may mensahe ang Diyos sa'yo? Hello? Nasubukan nyo ba ng managinip na may mensahe ang Diyos sa inyo? How did you respond? Baka minsan, weird ka lang eh. Parang, nakapanaginip ako na tumama daw ako sa sweepstake. Parang kaagad, cash na kaagad, ano? O kaya nakapanaginip ka ng may nakahulog yung ipin. Naku, may mamamatay sa amin. Minsan ganun tayo. Akala nyo lahat ng panaginip may ibig sabihin, hindi lahat. Minsan yung dream natin, subconscious lang natin yun. Pero hindi lahat. Be aware that God can speak to you in your dream. And every time God speak to you in your dream, meron siyang hinahatid na mensahe. Your spirit will confirm this one kapag nakapanaginip ka. Meron tayong siguro sa inyo rito, meron akong mga kausap dito. You know, meron tayong mga gift of, mga nandito gifted, na kapag nanaginip sila, nangyayari in the future.
Kinukwento niya minsan. Minsan nga ito may isang babae dito, hindi ko na babanggitin kasi baka pag nanaginip siya, tatanungin siya, uy, panaginipan mo din ako. Ano ginawa niyo, manghuhula tuloy yung babae. Dalawang beses din ako na napaginipan, nangyari. Isa sa mga nakita niya yung may hawak ako ang daming pera. Hindi ko naman hinold up. Basta ang dami ko nakita. The following day nangyari yun, basta alam niya, nandito sa loob na yun eh. Nangyari, pastor, yung nakita ko. Meron siya ulit na pinapanaginipan doon sa kapatid naman niya. Magbubuntis, nakita niya na may baby doon sa kanila. Eh, wala pa naman baby sa kanila noon, wala pang buntis sa kanila noon. Nakita niya na may baby na nangyayari. Hello? But the point here is, when God speaks to our dreams, there is a message unto it. Ask the Lord sometimes in your life. Kasi nangungusap ang Diyos dyan. And I'm not saying na, kahit na weirdong na lumilipad ako, pastor. Ang baba. Kahit gusto kong tumas, hindi ako makaakyat. Wala nang ibig sabihin yun, kundi lasing ka lang yata nung nakatulog ka siguro. Sobrahan mo lang ang kain ng baboy, kaya masyadong malalim ang tulog mo, busog ka masyado. Hindi lahat ng ibig sabihin, pero it will confirm to your heart na yung kada panaginip mo sa Diyos, mayroong mensaheng ibinahabatid ang message sa iyo ang Diyos. Now, balik ko dito. Nakapanaginip siya at ang sabi niya, a ladder. Sabi niya, ladder. Magbula langit yan hanggang sa bababa. May nagpapanahit-panaog. And verse 13, sabi niya, ang tawag niyan sa Jacob's ladder yan eh. Verse 13, and behold, the Lord stood above. Doon sa pinakataas, nandun ang Diyos, nakita niya. At ang sabi niya, the Lord stood above and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, yung kinahihigahan mo, yung certain place na pinagistihan niya, wow! Talagang sinadya ng Diyos talaga na doon siya mag-stay. Sabihin mo sa katabi mo, yung kinalalagyan mo ngayon, I am certain God is there. Hindi mo lang napapansin minsan. Kala mo, di pastor, toxic tong trabaho ko dito, wala dito si Lord. Nandyan ka. As long as you are in that place, God is there. Because God is with you. Nakakalimutan mo lang, nakakain ka lang na nakikita walang Diyos dito, walang Diyos. Kasama mo na nga ang Diyos, wala ka pang pakiramdam. Because you're always looking in outside circumference of your life. But the inside, hindi mo nakikita. Tingnan mo mga taong nakakakita sa not in their outside circumferences. Nakikita na magulo sa labas, pero sa loob niya natahimik pa rin. Walang-wala yung laman ng wallet nila, pero sa loob-loob nila, may kapayapaan pa rin sila. You see a different perspective. And this time, Jacob wasn't aware of it, na yung place na yun, pansinin yun sa dulo, sabi niya, hindi ko man lang alam na nandito pala si Lord sa lugar na to. Pansinin niyo, because he is unaware. Do you think this place is just an ordinary place? I don't think so. God is here. God is here. Maraming binago ang Diyos sa buhay dito. Maraming mga binago ang Diyos sa buhay dito. One of you. Marami sa inyo dito. Nung umating ka sa lugar na to, you think it's ordinary, right? Ano ba yan? Tataas-taas ang kamay. Ingay ng sounds. You all have the complaints. Ano ba yan? Sino ba yung pastor na yan? Ang liit. You have all the complaints. Naalala nyo, meron pa tayong mga dito, may mga kasamaan tayo dito noon, nakapag-wash, nakaganito lang. Pero ngayon, nandyan na nagsaserve na sila. There's a God certainly in this place. Sabihin mo sa katabi mo, sa lugar na to, nandito presence ni Lord. Sino naniniwala dito? I believe. He deserved all the praises. He deserved all the glory. He deserved all the honor. Pag nandito ka, we need to respect His place. I'm just a speaker. I'm just your pastor. But the one who has the authority over me is the Word of God that you are listening right now. It is the presence of the Lord. I always check myself bago ako pumasok sa pintuan. Lord, hindi ako yung pinakamataas dito. They might respect me. They may kamay-kamay with me, Lord. They will honor me, Lord. It's fine, Lord. But in my heart, you are the highest authority in this church. Your presence is here. Kaya pag pinalapakan niya ako rito, tas mas malakas pa palapak ko sa Diyos, baba na lang ako rito, nakakahiya naman ako sa Diyos. Kaya dapat pag sinabi natin papuri sa Diyos talaga, pagsamba sa Kanya talaga.
You know by your heart, hindi si pastor ang pinapalapakan mo. Dumarating si pastor, pero bakit palapakan natin si Lord? Wala. Hello. Don't get me wrong. Pero alis, tinatama ko yung puso mo. I'm just a mere human. And that stone is just a stone. Without God there, it's useless. It's nothing. It's ordinary. But you are not ordinary. God reside in you. Huwag mong hayaing i-just ka lang. Nananatili ang Diyos sa buhay mo. Pinamamayhayan ka ng Diyos. Did you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Huwag mong mamalipin yan. That ordinary life before, it becomes an extraordinary. Why? Because God reside in your life. Amen? That stone's just an ordinary, but it become extraordinary. Wow. When I was reading this one, that ladder, sabi ko, interesting, sabi ko. Because, kailan kaya na-invento ang ladder? And I was thinking about it. Have you ever think about it? Like, kailan kaya binilikha ang ladder? Sino kaya umimbento? And I was tracing it back. Nag-search ako kay paring Google. Pinagi niya sa akin yung modern history na kung sino nag-invento ng yung mga ganitong mga, ano ngayon, mga, ano tawag dito, mga ladder. Ang tawag natin doon? Yung, ibubuka mo ganyan, tapos, pag magpipintura ka, ano tawag natin doon? Mga stretcher na ladder. Bubuka mo, tapos gaganit, tapos dalawang agda na ganyan, tapos makaakyat ka. Nakakita na kayo doon? Nahulog na kayo sa ganon? Okay, alam niyo na yan. Who invented it? Sabi ko, si Noah. Bakit? Si Noah, sabi ko. Kasi, siyempre, nung gumagawa siya ng Noah's Ark, tama? Pansin nyo, may mga ano doon, may mga crib, may mga ano doon, may ladder yun. Kailangan namang ano, pakuruskos tuloy. Ano yung, Pangasinan yun eh. Yung padulasan, alangan namang ganun. Hindi ka naman pwedeng magpadulas paakyat eh. Mayroon ba ganun? Ano nyo ba? Na-imagine nyo? Paano kaya yun? Okay? Wala namang escalator noon. Walang elevator. Maaaring siguro hilain. But point is, sabi ko, Abraham? Saan ba? Hindi. Si Noah. Sabi ko, doon sa Genesis 11, nung naglikha sila ng Babylon, the Tower of Babylon, yung dinestroy ng Diyos yung bibig nila, yung niwatak-watak niya ang language ng mundo. Tapos nagkahiwala. Kasi may stress yun eh. Tower of Babylon yun eh. Babel. Okay? Sabi ko, hindi siguro. Sino kaya? Kasi nagtitrist talaga ako. Sino kaya? Baka naman si ano, sabi ko. But tracing it back, of course, it's God. Of course, siya gagaling sa kanya yan eh. Binigay lang. Pero originally, of course, kung makikita nyo talaga, doon ko, panahon lang talaga ni Noah ang nakikita kong pinaka-ano eh. Tama ba? Na bakit ko sinasabi ko? Because there's a lesson in the ladder. Sabi nga, ladder. Sabi niya rito, there he dreamed, verse 12, balik ko sa verse 12, there he dreamed and behold a ladder that was set up on earth and to reach to heaven, and there was an angel of God were ascending and descending. Sabi mo nga, ascending and descending. Anong gamit ng ladder? Ng hagdanan? Akyat baba, right? Akyat baba yung angels of God. And here's the life lesson na nakita ko sa ladder that it will help us in this message. Pindot, the ladder won't get you up unless you go up, and won't get you down unless you go down. As simple as that. Walang makakaakyat kung hindi ka aakyat. Walang bababa kung hindi. Pastor, pwede na yan sa panahon natin. Yes, kasi may escalator, elevator eh. Pwede ka umakyat, pwede ka bumaba nang wala kang ginagawa. Pero hindi ang buhay natin, hindi escalator. Hindi escalator ang buhay natin na dadali niya tayo pataas at pababa. May gagawin ka. Tatayo ka lang, tapos ang buhay mo ngayon, aangat na kaagad. Tatayo ka lang, wala nang mangyayari sa'yo. No. Plan your way up. Have an action to do it. Don't just sit there and climb that ladder on your way up. Meron kang dapat gawin sa buhay mo. Huwag ka maiinggit kapag may umaangat at tinitingnan mo parang walang nangyari sa buhay mo. If you will stay down, you will stay down. But if you want to go up, to reach the very potential God has given you, you need to go up. It's a decision. It's a ladder na pinapakita sa atin dito sa buhay natin. Hindi ka pang forever na baba. Ang buhay natin, inaangat yan ng Diyos. Kaya hindi ako maniniwala na yung buhay mo walang pagbabago. May pagbabago sa buhay. Kasama mo pa si Lord, alam niyang iangat niyan. I know the plans I have for you. Prosper you. Yung pangalang itataas ka na eh. Kaya hindi ako naniniwala na ang buhay mo, walang pastor,
Kumusta ka na? Ito lang, pare-parehas, walang nangyayari. Hindi pwedeng mawalang nangyayari sa buhay mo. You need to do it. Climb that ladder. You need to have an action to your life. Huwag ka mainggit. Pag inggit, pikit. Suhada. Okay. Tingnan mo ito. Kapag mayroong pinopromote, umaangat sila. May napromote, may blessing sila. Right? Because they do it. They plan it. Ano sa tingin nyo? Hindi, tumama lang sa loto yan. Ano, lahat tumatama sa loto? Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Hindi tama sa loto yan. Pinagtrabahuan niya yan. Tingnan mo, ganda niya ngayon. Tinabaho niya yan. Bakit pamuti ka? Pumuti ka. Sige, tinrabaho mo yan eh. Sabay mo na rito nga lang kasi dito lang napapansin eh. Tinrabaho nyo yan. Bakit ngayon ang mayroon kang trabaho ganyan sa kinalalagyan mo? Sa tingin mo, by luck? No, there's no accident. You climb it to that ladder. Bakit may posisyon kayo ngayon ganyan? Bakit ka manager? Bakit ka boss ka ngayon? Bakit ka ngayon? Tinrabaho mo yan eh. Bakit ka ngayon mas nakakaangat? Kasi you have that ladder. You have that action that you have done. Tinrabaho mo. Pero pag ikaw, lazy ka, sabi niya rito, tingnan mo, hindi aabot talaga. Pindot. Lazy hands make your poverty. Trabahuin mo kung gusto mo talaga umakyat. Ang church na to, sa tingin nyo, yung church na to, boom! Panis, nandito na kay kagad. Let's give a praise to sa mga primary leaders, mga cell leaders, because of this effort of these people. Malaki, sa tingin nyo, yung pastor lang ang may kinalaman dito. No. Malaki ang kinalaman ng mga cell leaders ninyo. They feed you. Nandyan sila kahit na ano ba tawag dito? Nakatakong-takong, may dalang kaldero. Okay lang, salad master na, okay lang yan. Kaya parang Louis Vuitton din yan. Okay. Di ba? Hirap-hirap kayo, pero tinan nyo ngayon, kinalalagyan natin ngayon. Kung walang mga masusugid natin na nag-angat nito, wala. Baka mamaya pag nag-gather tayo dito, baka isang guhit na lang to. But because of their attitude, their action, really brings this church into what we are right now. And there's more. There's more. There's more in that stairs. Mayroon pa. Sabi mo sa katabi mo, mayroon pa. Mayroon pang next generation. Hindi tayo titigil na nandito na. Sa tingin nyo, tayo okay na tayo. One way to heaven tayo. One way ticket lang tayo. No. There's a lot of people there waiting. Are you ready? Kung dati tayo sa GG ko, wala tayong mapaglagyan. Siguro naman, mayroon tayong paglalagyan. Ano? Sabihin mo sa katabi mo, aangat tayo. Tataas tayo. Amen? But with an action, kakailanganin mo yan. But a lazy hand will bring poverty. Wala. But diligent hands. Kaya sabihin mo sa katabi mo, galingan mo kasi. Sipagan mo. Kaya mo sabi ng kanyang salita, Pindot. Ano sabi niya? We want to each of you to show this what? Diligence to the very end. Yung pagiging Kristiyano mo, bakit nandiyan ka na ngayon? Bakit leader ka na ngayon? Bakit ginagamit ka na ng Diyos ngayon? Kasi lumevel up ka eh. Sa tingin mo, ordinaryo ka lang, nandiyan lang ako, pastor, wala lang, pansin ko lang, nagguro na kaagad ako. Hindi! Tinabaho mo yan. Umating ka ng umating, kahit napuyat ka, umaating ka pa rin, kahit na nagtuturo ka pa rin, gumagawa, kahit pagod na pagod ka, jumuin ka sa worship team, kahit hindi ka marunong dati, ngayon song leader ka na. Wow, sabi mo sa katabi, tinrabaho mo kasi. Inakyat mo kasi. Sa tingin mo, ordinaryo lang, ganyan lang tayo, tapos yung stair, makakarating ka dun sa taas dahil may stairs? No. You need to step each one step in order for you to go up. Sabihin nga natin, God is good. Look at this. Sabi niya rito, Proverbs, success is like a ladder. No one has ever climbed a ladder without. Nakakita na kayo rito na umakyat sa ladder, nakaganito siya. Yung pa-Japons, pag umakyat. Bakit ka nakakaangat ngayon? Bakit ka binibless ngayon ng Diyos? Hindi ka nagpa-Japons lang. Sabihin mo, tinrabaho mo kasi. Sabihin mo sa katabi mo, sipagan mo lang. Okay, biruin mo, aakyat kang ganyan. Aakyat ka, makakaakit ka. But it's dangerous. You might have 3, 4 step, okay pa yun. But after it, you might fall. The higher level you are, the harder you will get fall. Anong kaibahan nang nahulog ka ng mataas na hagdanan sa mababang hagdanan? Pag nahulog ka sa mataas na hagdanan, mauuna yung bag. Pero pag mababa lang, bag,
Ganun. Yun ang kaibahan nun. Thank you, Lord, sa mga ano na to. Nakuha rin nila. Okay. Panginoon. Pawis na ako dito. Kiling-ilo ko talagang ano na. Hindi ko pinapalakas yung electric fan kasi baka mahangin yung buhok ko din. Kaya pinababantayin ko, Jonathan. Pansin nyo, andyan si Jonathan nakaganito. Uy, totoo pa to. Kayo naman. Ay, mahirap lang pag bumaba eh. Hallelujah. Every step we take, either you go up or you go down. Kaya sabi niya rito, ang ganda rito, another ladder. Pindot. Pindot. Pipindutin ko kayo dyan. Sige kayo. But be sure that the ladder leaning against the right wall. Because every step we take just gets us to the wrong place, Pastor. Pag yung akyat ka na akyat, yes, tagumpay na to, yes, Lord, laki yung pera ko rito, yes, makukuha ko na lahat ng mga benefits ko. Sige, iniwan mo ang worship team, iniwan mo paglilingkod, iniwan mo lahat, pamilya mo, ang tanunan sa'yo na lahat, yes, Lord. Pagkatingin mo, ba't wala ritong tao? Mag-isa mo lang because it was leaning in the long wall. Don't spend your time chasing your dreams, climbing in the wrong wall dahil later on, kapatid, mag-ano ka lang, magsisisi ka. Nagtagumpay ka nga, hindi mo kasama pamilya mo. Nagtagumpay ka nga, hindi mo na-enjoy yung pera mo. Marami kang pera, pero wala ka namang kaibigan. Isa naman, okay lang, Pastor. Bibilin ko sila. Hello? Yeah, yun ang kalakaran naman ng mundo eh. Diba? Pag mapera ka, lalapitan ka. When you have money, when you're in success, you attract them. Pero pag ikaw wala kang pera, nako, pag birthday, hindi ka invited. Kasi alam nila mayroon kang daladalang lalagyan kaagad. May plastic ka na. Pero pag yayamanin ka, they know it. Bukas ang pintuan kasi may daladala kang spaghetti. I'm not saying that's true. That's right. Pero ganun ang kalakaran ng mundo. Tignan mo sa magkakapatid, kung sino may pera, siyang may say. Kuya, bumili ka ng soft drinks. Wow, kuya. Po, nahuli pa yung po. Kasi kayo may magbubunot ka eh. Si kuya naman, pira to. Ako naging kuya pero wala naman akong pera. Yun ang kalakaran ng mundo, but I'm not saying it's right. But make yourself climb. Try mo. Wag mo. Pastor, wala naman ako natapos eh. No read pa ako. Marami mga no read successful sa buhay. Kasi inakyat talaga nila in a right wall. Sabihin mo sa katabi mo, magsipag ka lang, mataas ang maaabot mo. Oo. Pero subukan mo maging tamad. Naku po. Yan. Ang nangyayari sa atin. Ayan po ba? Our life is like a ladder. Sometimes our life teaches us to go up. Kasi kinakailangan talaga magpakatatag. Kinakailangan talaga umasenso para maiangat mo ang pamilya mo. You need to go up. But sometimes ladder teaches us to go down. To humble ourselves when we have a mistake. It's a ladder. It's a life. Our life is like a ladder. Sometimes it teaches us to promote. It teaches us to a new levels of life and a blessing. But also at the same time, our life teaches us when we need to go down in the testing of life and trials of life to humble ourselves and to trust God alone during our down moments. So it's a lesson. But one of the greatest lessons that I saw here in the ladder is the foreshadow of Jesus' rise. Yeah, as simple as ladder, but I saw it. Jesus Christ is the only ladder to heaven. Pastor, mag-e-effort ba ako? Aakyat para sa lang? No, I'm not saying that. I'm saying that Jesus Christ is the only ladder to heaven. From heaven, He descended to earth. He gave His life to all. He lived among us. He ministered. But yet, because of His enemy, He was brutally accused, murdered, crucified, died, and rose from the dead, and showed Himself to the disciple, and He ascended again to heaven. You see the picture of the ladder? Men of Galilee, sabi ng Book of Acts, why are you staring at the heaven? Sabi niya, kung si same na umakyat ang Diyos sa langit, sabi niya, the same din babalik niya mamaya dito. You see, Jesus Christ is the foreshadow of this ladder that I'm saying to you. Malaking bagay nito. When He said, Jesus Christ is the only ladder to heaven, I'm saying it that
John chapter 4, ilagay mo sa John chapter 4, it said, John chapter 4, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siya lang ang tanging daan papunta sa heaven. Hindi maraming ladder. Iisa lang ang ladder papunta sa langit. Hindi religion, hindi GRFIM, hindi ko anong mga Poncio Pilatong mga pangalan. It's only in the name of Jesus Christ we will be saved. That's the only ladder going to heaven. Walang ibang ibinigay. That ladder, Pastor, mag-e-effort ba ako? No. Hindi ka mag-e-effort paakyat. No way. You need the ladder of Jesus Christ and put your faith alone. That's the beauty of it. Kakapit ka lang dun sa stairs, which Jesus Christ is the ladder. You don't need to have an effort going to heaven. Just kakapit ka lang dun sa stair. He will bring you to heaven. Because you don't need that effort of yours para sabihin mo, Lord, dadagdagan ko ng effort to para maligtas talaga ako. No, you need to accept only Jesus Christ as your Lord and your Savior. That's it. Kapit ka lang doon sa ladder na yun patungo sa langit. That's the only way to be saved. Ano sabi ng kanyang salita? Ephesians chapter 2. Sabi niya, for by grace, you have been saved through faith, not by yourself. It's not an effort. It's a gift of God, not by your works. Hindi pag-akyat, kundi pagkapit sa pananampalataya doon sa ibinigay ng Diyos para lang daan patungo sa langit. Itaas nga natin ang kamay ng Diyos, parakan po nga natin ang Diyos na buhay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Hindi church, hindi paggawa ng mabuti, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo, ang daan papuntang langit. Hindi by your works and effort. That is the foreshadow of Jesus Christ in this teaching or in this natin. Sabi ng Acts 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. He's the only stairs going to heaven. Hello. Kaya siya ang original stairway to heaven. That message of that stairway to heaven is very awful. It's very satanic. That song. There's a backmask of song of that one, but the original stairway to heaven is Jesus. He is the only way to heaven. Walang ibang daan. Ibigay ang Diyos. Verse 15, malapit na tayo magtapos. Sabi niya rito, verse 15, behold. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo. Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go. Will bring you back to this land. Wow. Nung binabasa ko to, Lord, binalik mo nga kami sa lugar na to. And I was so blessed. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Matagal din namin pinag-pray ito, and then you have brought us back in here. For I will not leave you until I have done what have spoken to you. Kapatid, ipapaalala ko sa iyo, mayroong kang natanggap na mensahe ng Diyos dito nung nandito ka. Nung nandito pa tayo noong may pinangako ang Diyos. Ang sabi niya rito, sabi niya, I will bring back you to this land and I will not leave you until I have done what have been spoken to you. Kapatid, sa mga nagpunta na rito noon na nakareceive ng pangako ng Diyos, ipinapaalala ko sa iyo, it's about time na tuparin ng Diyos sa iyo ang kanyang mga pangako. Pagkat sabi niya, hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang mga ipinangako ko sa iyo. Kapatid, humanda ka that this month God is not yet finished. He said in Hebrews 10:23, sabi niya sa Hebrews 10:23, let us seize and hold tightly confession to our hope, yung pag-asa, yung pinanampalataya mo without wavering. For He who promised is reliable and trustworthy and faithful, kapatid. Our God is an ultimate promise keeper, kapatid. May the Lord bless you with His word tonight. Nandito tayo lahat. Hindi pa tapos si Lord. May maraming gagawin dito ang Diyos sa mga buhay ninyo. Humanda kayo. Ibinalik tayo ng Diyos dito. If you're a first-timer o ngayon ka lang nakapunta rito, humanda ka. Makaka-receive ka ng pangako ng Diyos. Natutuparin niya sa buhay mo. I want you to stand up right now. Kapatid, don't be a rock. You are a living stone who can worship, who can bring the glory to the Lord. You're not just an ordinary person. God resides in you, and He wants to see in your life. This is not an uncertain place. This is a certain place where God can move through and through, ascend and descend. Humanda ka, kapatid. Darating ang presensya ng Diyos. And you, that person, like a living stone, kapatid, ipapakita sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan niya, ang kanyang mga pangako, na hindi kanya iiwan, hindi kanya pabayaan. Tutuparin niya ang mga pangako niya sa iyo. His purpose is always available. You might not see it right now, pero humanda ka. This place will give you an assurance right now that the Lord is about to do something in your life.
Kapatid, taas mo ngayon ang kamay mo. Humanda ka dahil may gagawin ng Diyos sa bato na tulad mo, buhay na bato.